Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay magre-reaction video tayo dito sa video ni Atty. Claire Castro na may title na Senado Modern Day Torture Chamber, no? Pa-question mark to, patanong. Patanong itong title ni Atty. Claire, pero para sa akin, no, total, patanong naman talaga tong title ni Atty. Claire. Para sa akin, ganun talaga 'yung nangyayari. Diba? Kitang-kita naman. Lalo na pag si Raffy Tulfo, yung nakaupo para, di ba, para mag-grandstanding. Para daw sa age of legislation, naku, di ba, kawawa. Talagang tinotorture. Di ba? Torture ka pag pumunta ka dyan, napatawag ka dyan sa Senate para sa age of legislation nila. Torture. Torture na torture. Kawawa. Kawawa yung mga research person na pumupunta dito sa Senate hearing, lalo na kung itong si Raffy Tulfo yung nakaupo. Naku po, kawawa talaga, di ba? So ito mga master, reaction na natin itong video ni Atty. Claire. Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Dapat na hindi naman nila dapat ng tignan partner. Halimbawa lang naman po to partner ha. Halimbawa lang, napatay. So, tingin ko partner, itong mga ganitong klaseng hearing at kaso, parang hindi na siya dapat dinggin pa sa Senado. Unang-una partner, kapag nandyan, sige, sino makukumbinahin mo? Siyempre mga pulis na maaakusahan. Diba? Kung itong mga pulis na to ay meron ng kaso, pending case, na let's say, ang kaso pa is murder, partner, diba? Murder. I-expect nyo ba na mag-amin yan sa harapan nyo? Okay. Yun na nga, di ba? Kaya nga, ano talaga talagang halatang sayang sa oras, sayang sa pera. Kasi unang-una nga, nasa ano na yan, nasa kaso na yan, may kaso na, may pending case na. Ano pang purpose? Para pag-usapan niya sa Senado. Di ba? Mga Tulfonatics. Kasi kayo yung tuwang-tuwa sa mga nangyayari dyan Sa mga gayang ginagawa nila sa Senate hearing, di ba? For age of legislation, kayo lang naman yung natutuwa dyan. Pero isipin nyo, para saan ba yung ginagawa nila? Talaga bang makakatulong sila sa kaso pag ginawa nilang mag-hearing-hearing sila dyan, mag-question-question sila dyan, lalo na yan si Raffy Tulfo? Di ba? Sa dami ng viral issue na sinakyan niya ng idol nyo, ilang batas ang nagawa niya? Nasabi niya gagawa siya ng gantong batas. Gagawa siya ng reclusion perpetua. Nasaan na ang reclusion perpetua? Di ba? Wala talaga sayang oras, sayang pera. Para makapag-grandstanding. Halatang-halata naman. Di ba? Wala naman siya mariresolve dyan Unang-una, nagtatanong nga lang siya dyan. Di ba? Tanong-tanong lang dito. Conclusion ng kung ano-ano. Gagawa na naman ng inventong mga salita. Di ba? Grandstanding lang yung poon nyo. Grabe. Torture chamber talaga. Ano po yung ginawa ninyo kung talagang interested kayo na makatulong sa kaso na para hindi kayo mapagbintangan? Ano po yung mga ginawa niyong hakbang? Wala naman po, Your Honor, kasi po wala naman kaming kinalalaman doon. Hindi, kasi nga, well, wala pa ko sinasabi na may kinalaman ka. Kasi nga itong si Darren Cruz Abordo, malaking kinalaman ito. Dahil sasakyan nga niya ang ginamit. Maliwanag na sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi pa naman siya pinagbibintangan. Kung hindi ka pinagbibintangan, ay bakit kailangan magbigay na siya ng ebidensya na wala siyang kasalanan? Hindi ba dapat ang complainant ang siya magbigay ng ebidensya laban sa kanya? Hindi ba ang isang tao ay presumed innocent until proven guilty? Yan na nga, attorney. Yan talaga dinadala kasi ni Raffy Tulfo yung yung nakasanayan niya dyan sa Raffy Tulfo in action na madalas niyang ginagawa sa mga complainant or mga na pagbibintangan dyan sa Raffy Tulfo in action, di ba? Na kung saan guilty until proven innocent. Ganun kasi yung ginagawa nito ni Raffy Tulfo Di ba? Ang masakit niyan, ikaw pa yung magpapatunay na inosente ka. Ikaw na nga yung pinagbibintangan, ikaw na nga yung pinaghihinalaan na may ganito kang ginawa, may mali kang ginawa. Kunyari, nangabit, di ba? Ang problema, ikaw yung magpapatunay na hindi ikaw yung nagkasala.
Di ba? Baliktad. Di ba? Dinadala niya talaga eh. Dinadala niya yung guilty until proven innocent. Talagang salungat itong si Rapi Tulfo pagdating sa batas natin. Di ba? Kaya napupuna ito ni Atty. Libayan, napupuna ito lagi ni Atty. Claire. Kasi nga sa kanyang ginagawa ni Rapi Tulfo. O, di ba mga Tulfonatics? Dinadala lagi ni Rapi Tulfo yung Tulfo brand of justice niya dyan sa Senado. Pagbibintangan niya ng ganito, paghihinalaan niya ng ganyan. Anong mariresolba niya? Anong magagawa niyang batas kung ganyan siya mag-isip? Wala. Di ba? Pabibo lang, mema lang, nagsasayang lang siya ng oras, nagsasayang lang di siya ng pera. Okay lang sana kung pera niya yung nasasayang, okay lang sana kung oras niya yung nasasayang, kaso hindi. Di ba? Oras natin, pera natin ang nasasayang. Para makapag-grandstanding yung si Rapi Tulfo. Putik talaga, torture chamber. Wala pa ko sinasabi na may kinalaman ka. Well, wala pa ko sinasabi na may kinalaman ka. Kahit siya gagawa ng aksyon, samantalang hindi pa naman siya pinagbibintangan. Yun na nga eh. Di ba tanong, ikaw ba ang pumatay? Hinto pa naman sila magtanong. Oh, sabi ni ikaw daw pumatay, totoo ba yun? Partner, diretsuhan magtanong. Kahit nga sa court, hindi may papadiretso, ikaw ba pumatay? Di ba? Parang, siyempre, sabi nga natin, nasa proseso yan. Ikaw ba, i-expect mo yung mga tao na aaminin nila na sila yung pumatay without any reason? Di ba partner kasi, sabi ko nga, kahit ikaw yung pumatay, kung meron kang dahilan, pwede mo siya magamit as evidence, as your defense. Okay. Di ba? So, ito, naakusahan na, sinabi na ng isang pulis, na he is invoking his right against self-incrimination, partner. Saka ka nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jimboy, saka ka nagpaputok ng tubig. Your Honor, yeah, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ay, nako. Ano sabi niyo? Ano ka, idol mo sa ibayo? Ha? No, Your Honor. Ito rin, no? Grabe ito, no? Si Bato, no? Parang akala mo talaga hindi siya dating pulis. Hindi lang basta-basta pulis. Di ba? High rank. General. Pero parang wala siyang alam talaga, no? Grabe makahawa si Rapi Tulfo. Grabe makahawa yung puon nyo, mga Tulfonatics, ng mga maling ginagawa. Akala nyo naman, ang ganda-ganda, di ba? Akala naman nila, ang ganda-ganda ng ginagawa nila. Kayo lang naman mga Tulfonatics ang bumibilib sa ganyan, di ba? Wala talaga, joke. Torture chamber nga. Wala eh. Anong mangyayari sa mga ganyang tanungan, no? Against nga yun sa niya eh. Karapatan niya eh. May karapatan siyang hindi magsalita. Pero itong si Bato, G na G. Putik yan. Talagang kasalanan ni Rapi Tulfo yan eh. Sa mga ginagawa ni Rapi Tulfo, ginagaya na tuloy siya ng ibang senador kasi nga epektibo yung ginagawa nila. Kasi kuwang-kuha yung mga Kilitino, mga Tulfonatics. Kasi tuwang-tuwa kayo sa mga ganyang bagay eh. Grabe, ginagaya. Tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Wala na, nasa opiskal na po yung kaso. So what? So what? Wah! Galit-galitan, no? Galit-galitan. Palakpakan natin, mga Tulfonatics. Tuwang-tuwa na naman kayo. Ha? Meron na namang pulis ang nasigawan ng senador. Di ba? Na parang nagiging Tulfo na rin. Parang nagiging Rapi Tulfo na rin. Di ba? Ang nakakainis lang kasi dito, di ba? Ano ba siya dati? Di ba pulis siya? Alam niya dapat yung mga ganyang bagay. Bakit? Di ba? Ba't niya pipigilan? At sasabihin niya, so what? Barubalan, pahiyaan, palakasan. Di ba? Di ba ganyan si Rapi Tulfo? Lalakasan na lang niya yung boses niya para magmukha siyang tama.
Kahit wala naman siyang, ano dun, kahit di naman tama yung ginagawa niya. Sisigaw na lang siya. Di ba? Yan yung technique ni Rapi Tulfo na tuwang-tuwa kayo, mga Tulfonatics eh. Kaya yan o, tinan mo, ginagaya na ni Bato. Effective eh, kahit mali eh. Pasigaw-sigaw. Di ba? Putik talaga. Parang hindi siya pulis. Parang hindi siya naging pulis, parang hindi siya nag-training, parang hindi niya inaral yung mga ganyang bagay. Parang hindi niya pinagdaanan. Dahil lang sa nakasama niya si Rapi Tulfo, nakalimutan niya na lahat. Basta ang importante, makapag-grandstanding. Maganda ba yan, mga Tulfonatics? Na ginagawa nilang torture chamber yung Senado? Yung proper decorum sana, yung maganda sanang pag-uusapan para makagawa sila ng batas, eh hindi na. Sigawan na lang. Diba? Takutan na lang. Kukontempt ka eh. Diba? Wala talaga. Torture chamber. So, at yung napiskal ng kaso nyo, gusto mag-ihinto ang investigasyon ng komite na ito dahil may kaso na kayo ginagalap? No public can stop our investigation. Pero ng Supreme Court dyan, hindi pwedeng gawin nyo panangga yung kaso na nakapay sa BBC role na yan, hindi pwedeng makapigto sa committee hearing na ginagawa ng Senado. Naakusahan. Ito lang din, no? Ano naman kasi nga magagawa nila? Eh, sa dami nga ng mga viral issue na sinasawsawan nyo, eh wala naman kayo nagagawang batas. Senador Bato de la Rosa, Rapi Tulfo. Ano nagawa nyong batas? Sa lahat. Balikan nyo yung mga sinawsawan nyo, mga viral issue. Ano nagawa nyo? Di ba wala naman? Hinayaan nyo lang naman din, di ba, na umusad yung kaso. Di ba? Dumaan sa due process. Eh, ganun naman din yung nangyari. Doon lang bumagsak eh. O ano magagawa nyo dyan? Wala naman. Sinasayang nyo lang pera namin. Ba't tumakbo ba kayo? Di ba? Bakit pa kayo tumakbong pagka-senador kung yan lang din pala gagawin nyo? Di ba dapat mahiya kayo sa mga ginagawa nyo? Sinasayang nyo pera namin. Di ba? Anong silbi ng pagtakbo nyo? Mag-imbestiga sa Senado? Magsayang ng pera, magsayang ng oras. Putik talaga. Torture chamber. Nakayuko na lang yung mga pulis. Dahil hindi na nila naiintindihan ano bang nangyayari dito kay Bato. Parang hindi siya naging general, parang hindi siya naging pulis. Dahil lang dyan kay Rapi Tulfo. Dahil nakasama niya lang si Rapi Tulfo, naging ganyan na rin siya. Guilty until proven innocent. Pahiyaan, sigawan. Putik talaga. Sasayang kayo ng pera? Mag-resign na lang kayo. Sinasayang nyo pera namin. Hindi kami natutuwa. Kung mga Tulfonatics natutuwa, kami hindi. Kami mga taong nag-iisip, hindi kami natutuwa sa ginagawa nyo. Mag-resign na lang kayo. Di ba? Wala naman kayo magagawang batas. Hindi nyo naman maayos yung problema ng bansa natin. Di ba? Umalis kayo dyan. Wala eh. Putik kasi. Mga Pilipino kasi ang hilig magboto ng mga tao, no? Nakakala nila makakatulong sa bansa natin. O yan. Anong ginagawa nila? Pumasok lang si Rapi Tulfo, Pumasok lang si Rapi Tulfo sa Senado. Ganyan na ang nangyari. Nagiging torture chamber na ang Senate hearing for age of legislation. So what? Putik yan. Sayang pera, sayang oras. Kung hinayaan nyo na lang yung korte natin, di ba? Hinayaan na lang yung due process para malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Di ba? Pag-aralan nyo na lang kung anong magagawa nyong batas dyan. Anong maamyenda nyo sa mga batas. Di ba? General ba to? Di ba general ka dati?
Bakit sinasakyan mo yung kalokohan ni Rapi Tulfo? Di ba? Bumababa ka sa level ni Rapi Tulfo? Putik yan. Ako nga, ang laki ng expectation ko sa'yo eh. Diyan sa Senado eh. Kaso, putik yan. Magiging Rapi Tulfo ka lang din pala. Mag-resign ka na lang. Putik yan. Sayang pasahod sa'yo. Sinabi na ng isang pulis na he is invoking his right against self-incrimination, partner. Kasi may kaso na sa fiscal. Okay. 'Di ba? So kung may kaso na sa fiscal, hindi lang siya person of interest, partner. Respondent na siya, tinuro na siya. So kayo ba na senador, papaaminin niyo ba 'yan? Siyempre meron din tong karapatan ipagtanggol yung sarili niya. Kahit sabihin natin na siya ngayon pumatay at mali talaga sila, hindi yan aamin. Tapos pag hindi umamin, partner, ipapakontempt. Yun ang masakit. Tama ba yun? Diba? Yung right against self-incrimination, binabiolate din ng mga senador. Kasi may karapatan ang witness na hindi sumagot sa mga tanong na sila yung madidiin. Kasi sila yung akusado eh. Katulad yan, meron ka isang tanong. Yun na nga rin, attorney, no? Yung mga natin, di ba? Yung tawag nito, human rights natin, di ba? Yung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang iingay nila. Bakit ngayon tahimik sila? Putik, di ko rin maintindihan eh. Galaw-galaw naman kayo, mga human rights. Di ba? Mali na yung ginagawa ng mga senador natin, no? Dahil kay Rapi Tulfo. Hindi nyo ba aawatin yung mga ganyang bagay? Sinisira talaga nila eh. Sinisira nila yung imahe ng Senado natin. Yung nagiging proper decorum sana, yung maganda sanang pag-uusapan dyan para makagawa sila ng batas, ginagawa nila ng bababoy na lang sila. Kaya galaw-galaw kayo, human rights. Pansinin nyo yan. Huwag niyong tulugan yan, di maganda. Sayang pasahod natin dyan. Isa rin kayo sa nagpapasahod sa mga yan. Kahit sabihin natin mayayaman sila. Di ba? Yan kasi yung mga ng mga tulponatics, mapipera na daw yung mga yan. Anong pakialam namin kung mapipera na yan? Di umalis sila dyan. Mapipera na pala sila eh. Wala naman sila magagawa dyan, di ba? Ano magagawa nila? Nibatas nga, sinusuway nila. Putik talaga. May isa pa, hindi marunong gumawa ng batas. Di ba? Huwag tulugan yan. Dapat, yan ang human rights. Pansinin ng human rights yan. Kingkoy talaga eh. Barubalan eh. Bastusan. Binabastos na yung korte natin. Yung Senado natin, gumagawa na ng sarili nilang investigasyon for age of legislation daw. Putik, wala naman nagagawang batas. Di ba? Kaya dapat hindi tulugan ito ng human rights. Dapat kung dinahin na yung mga ganyang bagay, putik, torture chamber talaga. Sa isang pulis na suspect, tungkol sa nagpaputok ba ng baril sa tubig. Of course, hindi niya yan aaminin agad-agad dahil ma-i-incriminate siya, madidiin siya. Kung aaminin niya agad yan, don't expect them to answer these questions. At huwag mong pilitin na sagutin yan dahil meron naman silang privilege against self-incrimination. Kaya sana kapag in-invoke ang right against self-incrimination, isipin niyo muna na kung yung bang tanong ninyo ay incriminating questions. Bilang dating pulis, alam ninyo kung ano yung dapat na incriminating questions. Yung mga tanong na magdidiin sa isang suspect na without due process. Kasi na magtanong kayo sa isang suspect ng mga tanong na hindi magdidiin sa kanila. Nang wala man lang tulong na abogado sa tabi nila. Or hindi nyo man lang sinabi na meron silang karapatan tumahimik, that's a violation against their constitutional rights. Kasi nandyan na yung kaso. Nakasampa na. Partner, sa akin nga, kahit wala pang kaso, kung pinopoint ka as person of interest, hindi mo na siya dapat itanong kasi hindi na yan, una-una, hindi aamin yan dahil hindi kayo court. Diba? Tapos, ano ba ang iniimbestigahan nyo dito? Yung pagiging guilty ba nila? O yung gagawa kayo ng batas dahil sa may nangyaring ganitong sitwasyon? Ang nangyayari kasi sa hearing ngayon, partner, ang gusto nilang tumbukin, siguro, grandstanding? I don't know. Grandstanding, yes. Para may
Siyempre, attorney itong si Attorney Claire Castro. Iba ang ano niya. Pero para sa akin, no, grandstanding talaga. Grandstanding talaga yung ginagawa nila. Yeah. Wala naman kasi silang sa ating mapakita eh. Kung ano yung nagawa nilang batas sa mga nauna nila na sinausawan ng mga viral issue, wala naman silang mapakita eh. Di ba? Kasi ang yayabang nila sa mga gayang klaseng kaso, bakit hindi nila ipagyabang yung mga sinasabi nilang mga batas na gagawin nila? Yung mga panahon na kung saan nag-grandstanding lang din sila, nagyayabang lang sila doon, imbestiga. Di ba? Dami nilang alam. Yung batas na gusto nilang gawin, hindi man nila mapagyabang. Kasi wala naman talaga sila nagagawa. Grandstanding. May mapin down sila, may mapiga sila, na kapag ka napaamin nila yan, sa pananakot nila through a contempt powers nila, news yun. News yun. Problem is, kung ako po yung pumatay, pinatay ko po. Pero sabi ko nga, 'di ba, pwedeng pumatay ka, pero may dahilan ka eh. Sa court kasi, partner, kahit sabihin mong inamin mong ikaw pumatay, kasi may mga ano yan, may exempting circumstance, may justifying, may mitigating na pwede mag-lessen ang kasalanan mo. Yung mga yon, partner, hindi naman tinatanong sa Senado eh. 'Di ba? So in other words, paano mo madidepensa yung sarili mo kung puro pananakot ang gagawin ng senador sa pagtatanong sa'yo? Ayun, isipin nyo yun, mga tulponatics. Iba yung tanong nila eh. Kasi pag inamin mo yung ganung bagay, naku po. Grabe. Grabe yung ano sa'yo. Sasabihin sa'yo. Di ba? Yung mga mambabatas natin, ayaw sa batas natin. Putik yan. Grabe. Torture chamber nga talaga. Ba? So, kumbaga, yung chance mo na makapag-depensa pa kapag may court hearing, sisirain na ng senador. Kasi pinapaamin ka doon. At pag hindi ka umoo, di ba? Pag hindi ka sumagot, contempt ka rin, kulong ka din, di ka makakauwi. Yun pa naman. Anong gusto mo? Mayor Alameda, Grabe, kasama no? yan si Tumaru. Yun po yung narinig, sir. Tapos, ang ginawa po ng dalawang mag-asawa, sir, pumunta po sila sa bahay ni ex-mayor para humingi po ng tulong kasi natatakot daw po silang pumunta ng headquarters kasi hindi po nila sigurado kung sino po yung mga kasama ni mayor at yung hindi po kasama sa headquarters. So, yun po. Pagdating ko po doon, nandun na po sila Major Zambale. Okay. Break ka muna. Dennis de Guzman, totoo ba yung sinasabi niya na may bala kayong patayin si Vice Mayor at saka si former Mayor? Hindi po totoo yan, Your Honor. Alam mo ha, kung totoo man yon at magiging totoo rin yung information na na-receive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang ambulansya, ay talagang 1 year in the making yung plano niyo na pagpatay kay Vice Mayor. I am warning you, you are under oath. Pag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. Tinan mo. Ay, Tatak Rapi Tulfo! Ay, General Bato de la Rosa. Hindi na pala. Senador Bato de la Rosa, ano nangyari sa'yo? Putik yan. Kengkoy ka na rin. Di ba? Mga tulponatics, grabe talaga yung punyo, no? Grabe. Maka-impluensya ng tao. Isang matinong general. Dikit kay dating presidenteng Duterte. Ngayon, dikit na kay Tulfo. Kasi ginagawa niya na yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Alam niya na kaagad, nagsisinungaling tong taong to. Putik yan. Grabe, no? Tuwang-tuwa naman kayo, mga tulponatics. Dahil yung puon nyo, naka-impluensya ng ganyan tao. Maganda ba yan?
Putik yan. Sinabi lang ng kabila, ganito, tama na yon. Alam mo na kaagad na nagsisinungaling siya. Putik. Daig pa korte. Kumakaasta. Hindi nga nakagawa ng batas yan. Buhay talaga, putik yan. Sayang pera, sayang oras. Kaya nga mag-resign na lang sila pag ganyan lang gagawa nila. Sayang pasahod natin sa mga taong ganyan. Di ba? Sa mga tulponatik, sa inyo mga tulponatik, sulit yung ganyan, sa amin hindi. Putik, laki ng binabayaran kong tax tapos ganyan lang din mangyayari. Putik. Ha? We can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Tinan mo. Opo, Your Honor. Sayang talaga pasahod. Ang galing. Di ba mga tulponatics? Ang galing mga tulponatics. Tulpo brand of justice. Ginagawa ni Bato. Nagaya talaga itong ginagawa ni Rapi Tulfo. Putik yan. Torture chamber nga talaga. One year in the making yung plano pala pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Mayor, kung ganun ang yung plano noon pa. Pakinggan niyo mabuti yung sinabi ni Senator Bato. Kayo po ang maghusga kung ito ay Senate inquiry pa in aid of legislation. Sa aking palagay, ito ay pagdidiin na. Sa taong iniisip na lang gumawa talaga ng krimen. May tanong dito. Yun na nga, attorney. Halatang halata naman talaga na wala na silang ginagawa dito for age of legislation. Kahit kaming mga ordinaryong mamamayan, di ba? Papansin na namin yan. Talagang hindi na grandstanding na yung ginagawa nila. Di ba? Ay nako, buhay, grabe. For age of legislation daw, laging ganun sinasabi, putik yan. Wala namang nagagawang batas. Konklusyon na lagi, naghahanap na sila ng parang di ba? Na iniisip na kagad nila kung ano yung ginawa mo na krimen, ano yung mga plano nyo, di ba? Eh ano magagawa niyang batas doon? Bawal na mag-create ng ng krimen, parang ganon. Bawal ng bawal magplano ng krimen. Eh talagang bawal naman talaga yon. Putik talaga. Tsaka malalaman ba nila pag ang isang individual magpaplano na gumawa ng krimen? Di ba na talagang putik. Diba parang lie detector test, putang. Ay grabe, nakapagmura ako sa mga taon to. Nakakainis. The partner yung kay Vice Mayor Alameda, may mga sabi sa source report, magsalita ka na ng totoo kasi kapag hindi ka nagsalita ng totoo, pakukontem kita, ipapakulong ka sa baba, di ka makakauwi sa pamilya mo. Is that the right way to ask questions? Resource persons mo yan, partner. And at the same time, you're just asking for some facts or data or info para makagawa ka ng batas. Bakit kailangan paaminin mo yung tao na siyempre takot naman umamin na kasalanan ko nga? Yun lang yung point ko, partner. Tingin ko, maganda naman talaga na mabilis na nasa-solve, partner. Pero siguro itong way nila na may pananakot, hindi ito yung proper way na mag-resolve ng isang kaso. Napipilitan yung tuloy yung mga taong umoo. Torture yun, partner. Hindi mo lang napapansin na nato-torture yung witness. Makita pa lang kayo. Oo. Makita pa lang kayo, di ba? Manginginig na yan kasi alam niya ipapahiya nyo Di ba tatayawagin kayo INUTIL, BOBO kayo. Torture yun. Di ba? Ang torture partner, ngayon ko nakikita na ang torture partner, hindi lang sa jail. Sa Senado may torture na rin. Di ba? Mental torture yun Di ba ano na yan, partner? Tinawag na yung pansin ng ating mga mambabatas patungkol dyan, lalo tigit sa kung paano nila, partner, kinocross-exam o tinatanong yung kanilang mga resource person.
Paano nilang i-treat, partner? Paano nila i-treat? Oo. Bukang parang nakakalimutan na ata din. Yun na nga rin, no? Yung mental torture. Yung siyempre natatakot na yung mga yan. Ang problema lang, 'di ba? May mga pamilya din kasi yung mga yan, eh. 'Di ba? Na pati yung pamilya nila nadadamay na diyan kasi kilala naman yan ng mga kapitbahay, nakakilala sa kanila. Sasabihin nyo, yung tatay mo na-torture dun sa Senado 'Di ba? Yung mga hindi nag-iisip na akala nila maganda yung ginagawa ng mga senador na ganyan, 'di ba? Kawawa din, pati sila damay. Kawawa din yung pamilya. Yan yung hindi iniisip ng mga senador, eh. Para lang makapag-grandstanding, damay-damay na, sisiraan. Kasi iniisip nila, akala nila, yun lang yung sinisiraan nila. Hindi. Damay pati pamilya. Diba? Kawawa, di ba? Yung mga tulponatics kasi, tuwang-tuwa sa mga ganyan, eh, yung mga sira pamilya. Kakapanood nila kay Rapi Tulfo yan, eh. Tik talaga, torture chamber. Partner, yung ibang mga words na ginagamit nila doon, napaka-unparliamentary, partner. Well, alam naman natin yung iba dyan na kanilang iniimbitahan. Sila ang itinuturing involved. Oo. Di ba? Sa sa isang krimen o insidente o asunto. Pero siyempre, kahit ganun pa man ang kanilang sitwasyon, may mga karapatan pa rin sila. May mga karapatan pa rin sila para depensahan ang kanilang sarili. Yes. Oo. Hindi naman natin tolerate sila. Siyempre pag may kasalanan, talagang dapat ikulong. Pero sabi mo nga, partner, para bang may karapatan sila, pero pag tinorture sila by bombarding them with questions na, alam mo yun, questions na may panakot, di mo alam kung oo ka ba o hindi ka, eh. Sasagot ka ba o hindi, eh. Di ba? Nawawalan sila ng freedom to think. Actually, ikaw, pag yung teacher mo, Rod, andun sagot dito. Ikaw talaga, napaka-BO-BO mo, hindi ka nagsasagot, hindi ka nagpapaturo sa magulang mo, no? Siguro hindi ka ikaw ba makakasagot ka pa na maayos? Kung pinapagalitan mo na. Hindi na, partner. Correct. Yung dibdib mo, bug. Kabog na lang Takot yan. ka na. No. Well, lahat naman, naghahangad po ng hustisya. Tama. Lahat naman Lahat tayo. po, kahit sino pa ang involved dyan, sino pang naging biktima. Pero pag nakikita po natin, kapwa natin Pilipino, partner, hindi maganda ang kanilang naranasan, nangyari sa kanilang buhay. Pati tayo nagtatanong paminsan, kine-question natin, asan ang hustisya? Bakit nangyayari yan? Lalo't higit, pag partner, yung involved ay law enforcer. Di ba? Yes. Sila ang nag-i-implement ng law. Pero bakit ang mga sibilyan ay nagiging biktima na inosente? So, lahat ho tayo naghahangad ng hustisya. Gusto natin malinawagan, di ba? Ang mga ganitong klaseng mga nangyayaring insidente. Oo. Pero again, sinasabi mo nga, partner, may proseso. May batas. Okay? May batas. Okay? At dapat sumunod tayo sa proseso sang-ayon sa batas natin. Hanggang bukas, mga kasama. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa Tapusin na lang natin. sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At alas 7:30 hanggang alas 9 po ng gabi. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay ng serbisyong legal. Ako naman po inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas. Hindi na ako So yan mga master, nandito lang yung video ni Atty. Claire. At yun na nga. Torture chamber talaga. Hindi na maitatanggihan na gano'n na nangyayari. Kasi, mentality. Sinisira na nila yung mental na mga napupunta dyan sa Senate hearing for Age of Legislation. Yung mga resource person nila dyan.
tinitorture na nila para lang makapag-grandstanding. Di ba? Wala olats talaga Yung dati, si Rapi Tulfo lang yung gumagawa. Ngayon, yung dating general, dating pulis, ganun na rin ang ginagawa. Ginagaya na itong ginagawa ni Rapi Tulfo kasi effective Nadadala yung kiliti ng mga Tulfonatics. O mga Tulfonatics, nadadala yung mga kiliti nyo, di ba? Dalang-dala yung mga kiliti nyo sa mga ganyang bagay na walang kakwenta-kwenta. Siraan, babuyan, barubalan, di ba? Bintang ka agad, may konklusyon na, ganito ang nangyari, ganyan ang nangyari. Di ba? Ganyan Ang tanong nga, maganda ba yan? Sinasayang lang nila yung pera natin, sinasayang lang yung oras natin. Kaya nga mag-resign na lang sila. Tayo sila ng sarili nilang court. Puti ko lang naman sila magagawang batas dyan Kasi nga kung meron silang nagawang batas sa mga dating sinakyan nilang mga viral issue, sana pinagyayabang nila yon. Kaso wala silang mapagyabang sa atin. Kasi wala nga silang nagawa. Bida-bida lang Mema. Ginagaya kasi si Rapi Tulfo Putik yan Yeah. Hindi talaga maganda. Sana sana ito to ng human rights. Pigilan. Kasi wala na Babuyan na talaga Yeah? Babuyan na lang. Torture chamber nga, di ba? Torture chamber talaga. Ako naniniwala torture chamber na to. Na dapat matapos na yung ganyan. Yung pagtutorture sa mga resource person. Kasi nga, wala naman nagagawang batas. Dahil sa pagiging agresibo nila na makakuha ng impormasyon na parang ginagawa na nilang korte yung sarili nila. Di ba? Sila na mismo yung gumagawa ng investigasyon nila. Nasasabihin lang nila for age of legislation kaso wala naman nga silang nagagawang batas. Yun. Torture chamber. So yan mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dahil lang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. Shoutout po kay Atty. Claire, kay Atty. Libayan, kay Fiscal EJ. Siyempre sa mga kabatas natin. Shoutout sa lahat ng mga kabatas natin. At sa mga sakabatas natin dyan at mga master, na nanonood sa ating premiere, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyong lahat, Shoutout po sa inyong lahat. So yung mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Babush!